Hello. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang napagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, andito tayo sa tinatawag na pagkikibahagi ng salita ng Diyos. Ngayon po, kung aralin natin yung mga mensahe ngayon, ito po ay isang mga bagay na kinakailangan bibigyan natin ng pansin sa ating mga buhay. Sapagkat marahil ito po ay hindi natin napapansin. Ngayon po, ating aralin yung unang sitas. Sabi po sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 22. Ngayon po, kung titingnan po natin, dahil sa pag-ibig ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasakasama, lalong-lalo na kay Timoteo, na kumbaga sa kalagayan bilang isang tagasunod ni Kristo, nasa mura pa siyang edad. Kaya po si Apostol Pablo nandoon para gabayan si Timoteo, para turuan, aralan sa pamamagitan ng mga sulat, dahil po noong mga panahon si Apostol Pablo po noon ay nakabilanggo. Dahil magkalayo yung distansya nila, yung komunikasyon nila, idinadaan nila sa pamamagitan ng sulat. Ano pang sabi dito? Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapadal sa salita at sa pagtuturo. Ipalagay po natin sa kalagayan natin na dalawang uri meron tayo. Yung mga matagal na sa iglesia o yung tinatawag na mga matatanda sa iglesia, na katulad ni Apostol Pablo na nagsasalita, at ganoon din naman katulad naman ni Timoteo na nasa kalagayang bata na kumbaga paguhan pa lang sa pananampalataya. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa mga baguhan na kinakailangan kilalanin yung mga matatanda. Hindi po yan sa gulang, hindi sa uban, o kaya sa kulubot na yung balat, o ano pa man, na tinatawag sabi lolo o lula. Kundi sa isang iglesia, meron po kasing tinatawag na matatanda at kabataan. Sa iglesia po, ang tawag doon, sa matatanda, yung mga matagal na sa paglilingkod. Kumbaga, dekada na nakasakasama sa paglilingkod, na hindi humiwalay. Kumbaga, tuloy-tuloy yung paglilingkod, iyon po yung mga matatanda sa iglesia. Yung mga kabataan, yung mga bagong na-convert, o kaya bagong naaralan, naturuan, kumbaga, yung hindi pa masyadong kabisado yung pamamaraan sa pagsamba, sa pananalangin, kumbaga baguhan pa, mapag-usisa pa. Tignan mo, tinuturuan ni Apostol Pablo si Timoteo, kung tayo pong ipalalagay natin sa ating sarili na tayo baguhan pa, na kikilalanin natin yung mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti. Ibig sabihin, hindi naman tayo nilalagay sa paghusga o paghatol na ito ay bago pa, ito matanda. Kundi, dapat po kikilalanin natin yung mga matatagal na sa paglilingkod na walang iba. Sabi nito, ariing may karapatan sa makatuwid
Yung mga matatanda na sa paglilingkod, yun po ang may karapatan para sa pangangalaga ng iglesia. Dahil po, kung halimbawa, baguhan tapos bibigyan ng posisyon, ang mangyayari po niyan, mawiwindang ang grupo. Wala pong patutunguhan yan. Dahil, kumbaga, yung hindi pa applicable sa kanya, ang pagiging matanda, mas madali po sa tukso. Baka pagka may mga usapang hindi kayang balansehin, mapikon, mamaya niyan, magtalo-talo at hindi na sumulong pa yung grupo. Magkakawatak-watak na dahil sa taasan ng tinatawag na ego. Kaya po, kung titingnan natin, yung mga matatanda sa iglesia, ito po yung mga malalawak na pag-unawa. Kumbaga, mahaba na ang lubid o pagpapasensya. Na kapag may mga problema, hindi na nakikisangkot. Halimbawa, may mga hindi pagkakaunawan, hindi na gumagatong. Kundi bagkus, palagi siyang nasa gitna at inaayos ang mga problema. Dapat, ganun po ang nasa kalagayan ng matatanda. Ngayon, titingnan naman natin, totoo ba ito'y nasa kalagayan ng matanda o natatalo pa rin ng pagsubok o mga tukso? Pero kung yun ay pinalalagay natin nakapamahamahalang mabuti, ang tawag doon mga matatanda. Ibig sabihin, kinakailangan natin ariing ganap na siyang may karapatan. Sapagkat, kumbaga, nagpapagal siya para sa ikasusulong at ikabubuti ng iglesia. Sabi nga, karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Na hindi ibig sabihin, leader lang, wala naman ginagawa, kundi siyempre may pagsisikap din para sa ikasusulong ng grupo. Hindi ibig sabihin na dahil lang naging leader, naging palamuti lang doon sa grupo, kundi dapat kumikilos, gumagawa, sang-ayon sa ikabubuti ng lahat. Kumbaga, umaaksyon, hindi pa upo-upo lamang. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. At ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Ibig kong sabihin dito, kinakailangan, kung tayo nga po ay ipinalalagay natin, halimbawa, isa tayo sa matanda, dapat focus po tayo, meron tayong objective. Dahil alam natin na may mga pamamaraan dyan para hindi natin matuloy yung mga objective na yan. Pero, doon naman sa mga kabataan, sabi nga, dapat kung ano ang direksyon na pinatutunguhan ng naglilit, hindi mo pwedeng busalan o hindi mo pwedeng pigilan sapagkat mas malawak ang pangunawa ng mga matatanda kaysa doon sa mga kabataan. Hindi pwedeng turuan ng mga kabataan ang matatanda, kundi maging mapagpahinuhon ang mga kabataan alang-alang sa ikasusulong at ikapagtatagumpay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kasi po, kumbaga, sa pagkikitungo natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, meron tayong magandang plano, meron tayong objective, na yun ang kalalabasan dapat, maabot natin yon. Pero sa kabila po nun, dahil tayo nasa Diyos, meron din plano yung kalaban. Ang trabaho ng kalaban, to oppose, kalabanin yung programa ng Diyos. Kaya nga tinawag yung kalaban ng Diyos Satan, ibig sabihin to oppose. Opposer kasi siya ang taga-kontra ng plano ng Diyos. Kaya po, kung sa pagpaplano, kaya nga binibigyan ng karapatan yung matatanda dahil kahit pa yan kontrahin, kahit pa yan tutulan, pagpapatuloy niya yan dahil, kumbaga, bihasa na siya sa pakikipaglaban sa mga kumukontra at tumututol sa plano. Ganyan po yan. Kaya ako pang sabi dito, at mga nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Ibig kong sabihin, kinakailangan natin magpagal. Meron
meron tayong kaupahan, bagamat wala di pa dito sa ibabaw ng sanglibutan, pero in the future, meron tayong gantimpalang tatanggapin sa Diyos. Sabi niya, akin ang taghihiganti, ako ang gaganti. Ibig sabihin yung reward, hindi pa ngayon, kundi sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa 2 o 3 saksi. Ibig sabihin, halimbawa, ako yung nasa kalagayan na baguhan pa ako. Tapos may paninira po rin, laban doon sa leader. Ibig sabihin, kung hindi naman pinatutunayan ng 2 o 3 saksi, hindi po dapat nating paniwalaan. Kundi patatagusin na lang natin yan sa tainga, hindi na tayo makikisalo doon sa nagsumbong na yon. Dahil magiging kabahagi tayo ng problema, imbis na masolve, madadagdagan pa dahil pwede tayong gumatong o kaya pwede naman tayong hindi na dumako ng templo, kumbaga pahiwalay na tayo. Kaya para makaiwas tayo, mag-mediate na lang tayo, magpatid na tayo, huwag tayong makisalo doon sa nagsumbong at doon sa isinusumbong. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya kailangan may proof ng 2 o 3 saksi. Sabi dito, sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Halimbawa, sa kalagayan ni Timoteo, nasa mura pa siyang edad. Na kinakailangan, meron tayo pong karapatan sa mga gumagawa ng paglabag o mga nagkakasala. Halimbawa, meron tayong bylaws. Pagkatapos, merong mga tao na sumasalangutan sa bylaws, pwede natin silang pagsabihan. Lalong-lalo na yung nagpupunwaring may karapatan pero wala namang karapatan para naman hindi na niya ipagpatuloy at pati yung mga iba na hindi pa na-involve matakot na huwag naling makiayon doon sa ginagawa ng kaguluhan. Ganun ba ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Para naman yung iba matakot na hindi na makisangkot, kumbaga didistansya na. Hindi naman ibig sabihin didistansya na lalayo na sa grupo, kundi kumbaga hindi na makikialam doon sa problema. Ang gagawin niya na lang, pwedeng manalangin siya para sa ikaayos ng grupo, ikasusulong, ikapagtatagumpay. Pinagpilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong gagawin ang mga bagay nito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anumang pagayo. Ibig kong sabihin dito, sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus, pati yung mga anghel na hinirang ng Diyos, tayo pong lahat ay pinaalalahanan dito sa pamamagitan lang ng bagamat ito'y sulat lamang ni Apostol Pablo kay Timoteo para sa ating lahat po ito. Na kinakailangan po yung pagganap natin sa mga bagay, lalong-lalo na sa loob ng iglesia, kinakailangan po balanse. Ibig sabihin, wala kang kinikilingan, wala kang itinatangi. Kundi, nagmi-mediate lang tayo sa gitna. Dapat ganun po nun. Sabi nga dito, huwag mo gagawin ang anumang pagayo. Sabi sa English, doing nothing by partiality. Ibig sabihin, yung dapat balance lang tayo. Halimbawa, may salungatan yung Pangulo at pangalawang Pangulo. Dapat huwag kang lalapit sa isa masyado, huwag ka naman lalapit sa isa o lalayo sa isa. Dapat immediate lang kita. O nasa gitna lang tayo para tayo yung... Kasi yung tao po kasi na hindi kasama sa sitwasyon ng problema, mas malawak po ang pag-isip. Unlike kung sa tao na involved ng problema. Halimbawa, nagtalo yung 2 tao, siyempre, kung yung kapamilya, hindi naman yung magiging balance. Ang gagawin niya yun, papanigan niya yung asawa niya. Dahil yun ang kapamilya niya. Yun ang ka-close niya. Pero dapat po dito, tinutunan tayo ni Apostol Pablo, maging balance tayo.
Kapag mayroong nagtatalo at hindi nagkakasundo, kinakailangan po, isasaalang-alang natin yung pagtatagumpay palagi na dapat hindi na sa pamamagitan natin makakadagdag pa tayo sa problema o kaya sa pamamagitan nito makakasolve tayo ng problema, kundi dapat both side, parehas natin tulungan, parehas natin gabayan at ipanalangin. Yun po yung ibig sabihin, doing natin by partiality. Kasi kung halimbawa, gumagawa tayo sa panig lang ng isa at hindi naman natin o binabaliwala natin yung isa, doing natin, walang kwenta po ang ating ginagawa. Kaya po, sabi dito, para makinig tayong kalugod-lugod sa Diyos, ano man bagay na ating ginagawa, dapat i-balance natin. Kung ano man, halimbawa, hidwaan ng dalawang tao o dalawang grupo, kinakailangan in-mediate tayo doon sa dalawang grupo. Dahil po, pwedeng lumala yun o pwedeng magkasundo-sundo yun. Nasa atin po ang susi ng pagkakaisa para sa lahat. Yan po, ito pong sitas na ito, napakaganda po kung bibigyan natin ng diin. Lalo-lalo na kapag ang pagkakapatiran nagkakaroon na ng mga paksyon o pagkakabahabahagi. Kasi po, yung mga tao po kasi na involved sa situation, ang nangyayari po kasi nakapanghuhusga. Napapanig sa isa hindi, ibabaliwalay ng isa. Dahil po sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang sa inyo'y nagsisiusi. Ibig pong sabihin, marami siguro yung mga tao na itinuturing tayong kaaway o kaya itinuturing tayong inuusig tayo na kumbaga tinitingnan yung hangganan ng ating limitasyon kahit na tayo matagal na sa iglesia na kumbaga idalangin natin sila sapagkat sila po nasa kalagayan ng kadiliman. Tayo po nasa kaliwanagan, tayo yung may nakakaunaka at may malawak na pag-iisip, ilalakip natin sa panalangin yung mga taong pinanggagalingan ng mga pananalitang hindi katanggap-tanggap sa ating mga tainga. Sa makatuwid, doon natin mapagbibigyan ang udyok ng Espiritu sa ating puso upang sa ganon, ang salita ng Diyos ay manahan sa ating puso at makilala natin ng lubusan si Kristo sa ating buhay. Kaya nga kung titingnan natin, ginamit na ni Apostol Pablo yung taktik niya. Sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel. Tatlo yung ginamit niya. Alang-alang na lang sa Diyos. Alang-alang kay Kristo at sa mga anghel, yung mga protector natin. Ang gawin natin, i-balance natin yung pakikitungo sa kapwa. Sa pangulit, huwag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kaya ito po, kung titingnan natin, dito po, kasi sa paglilingkod, meron talaga dito naglilid, meron nangunguna. At yun yung may karapatan, walang iba yung nagpapatong ng kamay. Pero po sa atin, hindi naman tao ang nagpapatong ng kamay. Espiritu po, sa pamagitan ng mga batlaya, pinapatong yung kamay. Kaya tumatanggap tayo ng pagkalinga ng Diyos para makasama sa kawan. Ibig kong sabihin dito, tayo man po, inaaralan dito, na totoo, hindi madalian ang pagpapatong ng kamay. Pero, bago po dumating sa proseso para patungan ng kamay ng batlaya, dadaan yan sa Pangulo. Dadaan yan sa pamunuan. Dahil, siyempre, anong man nakahilingan na hindi walang lagda ng Pangulo, hindi po i-honor yan ng Spirit. Kasi po, ang susi doon nasa Pangulo. Kaya po, sabi dito, huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Halimbawa, may mga hindi na pagkakasundo-sundo, humahantong na sa pagkakasala.
Dito, sabi, huwag kang lagda ng lagda. Kundi, basahin. Ano ba nilalaman ng dapat lagdaan? Kung karapat-dapat, pwedeng lagdaan. Kung hindi pwedeng lagdaan. Sapagkat, kumbaga, sumusunod tayo sa proseso. Sabi nga, yung iniingatan dito, yung pagkukonsinte. Wala po kasi palakasan dito sa atin eh. Kinakailangan yung sariling pagsisikap sapagkat hindi naman po sisingilin sa atin kung naglabag yung ating kapatid kahit kapamilya pa yan. Dahil lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos bawat isa sa atin. Wala po yung magpuproksi. Wala po ng palakasan, kundi depende po lahat sa ating mga ginawa sa ating kapwa. Doon po tayo hahatulan. Pero ano sinasabi ng iba? Gumawa ka lang ng mabuti, ligtas na. Hindi po. Una po, may magpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig, doon magmumula yung pananampalataya. Yung habag ng Diyos na pinatawad tayo, yun po yung pamamaraan ng Diyos para maligtas tayo. Ang kasiguraduhan yan ng Diyos, yung mabubuting gawa na produkto ng pagtanggap natin kay Kristo na tayo'y ligtas na. Sabi yaya, kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin, o hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi ay kalakip ng pananampalataya. Ano pong ibig sabihin noon? Sa pamamagitan, una muna pananampalataya, pagkatapos ng pananampalataya, dahil nakapakinig tayo ng Ebanghelyo, nagsisi tayo, nanalig tayo, nagtiwala tayo doon sa salitang yun. Doon po, tatanggapin tayo ng Diyos patatawarin ng ating mga kasalanan. At tayo napasakop na tayo sa Kanya, doon naman makikilala yung mga tunay na nagpasakop sa Diyos. Sa makatuwid, yung gumagawa ng mabuti. Kaya po, halimbawa, sasabihin natin, ako'y lingkod ng Diyos, pero madaya naman sa kapwa. O kaya, nanluloko naman sa kapwa, yun yung gawa. Kaya ang mangyayari po niyan, kung ang gawa ay sumasalungat sa katotohanan, hindi po yan galing sa Diyos. Kumbaga, pakitang tao lang ang kaligtasan. Kaya dapat makita sa atin ang katapatan natin sa ating pagkaligtas, na dapat ingatan natin yung ating sarili, na dapat ang gawin lang natin yung mabubuting gawa. Produkto na lang yun. Kumbaga, dahil sa pananampalataya, pinatawad tayo. Habag ang tawag doon, o awa. At pagkatapos, sasabihin sa ligtas na tayo. Ang fruit ng kaligtasan, mabubuting gawa. Yun yung result, o yung bunga, o yung prutas na walang iba. Kung maganda ang pagkakatanim at nasipsip lahat ng ugat, ang mga sustansya, naturuan at napaliwanagan ng maayos, napakita yung mga do's and don't, ito yung wag, ito yung gawin mo. Kapag nasunod natin yan, doon natin malalaman sa bunga. Kung ang bunga ba niya mabubuti o masasama. Hindi ibig sabihin, gumawa lang tayo ng mabuti, ligtas na. Kundi, ang kaligtasan, nakikita muna sa pananampalataya, pagkatapos doon, yung result, yun na yung mga mabubuting gawa. Kaya po, tayong mga tao po, tinuturan tayo dito ni Apostol Pablo, kung titingnan po natin, maging balance tayo. Mag-meditate tayo, pumagitna tayo, sapagkat hindi po makukuha yan sa pabilisan o pagalingan o pagmamarunong man. Kundi, sa bawat tao sa atin, kinakailangan natin mag-isip, tingnan natin sa ating sarili, hanapin natin ano ba ang totoo. Ano ba ang nakalulugod sa Diyos? Ano ba ang mga bagay na karapat-dapat sa Diyos? At ano ba ang mga bagay na kalooban ng Diyos? Sapagkat tayo po mga tao, may sarili tayong kalooban. Pwedeng maudyukan nyo ng masama. Pero kung kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, kasama na po nun yung pagsasakripisyo ng ating sarili. Yun po yung importante po nun.
Siguro naman dyan na lang ang pakikibahagi natin sa araw na ito. Salamat po sa Diyos at pinagkalooban niya tayo pagsamasamahin sa lugar na ito. Ano man ang ating kahilingan, karaingan man, problema, karamdaman man, o kung ano-ano pa man na dumarating sa ating buhay. Pagsubok man yan, lahat ng yan, idulog natin sa Kanya. At ipagkakalog niya sa atin yung gabay upang sa ganun pangunahan ang ating nag-iisang pag-iisip na masolusyonan ang lahat ng bagay. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa ating lahat.